hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalawa sa serye ng Build and Overflowing na praise God. Yung ating pong serye ay nakabatay po sa Ephesians 3:19. Sabi ron, that we may be filled with all the fullness of God. Ma-filled po tayo ng kabuuan ng Diyos. Ang pagiging epektibo natin bilang mga mananampalataya, yung ating witness, ay nakadepende ko kung papaano ang Diyos ang may control sa atin, hindi ko tayo yung may control sa Diyos. So, we need the power of God in order to live the Christian life. Yan po ay malinaw, no? Hindi ho tayo magiging epektibong mga mananampalataya kung hindi ho tayo kinakasihan o binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Meron nung kasabihan that practice makes perfect. Tama ba yan? Okay. Pero, alam niyo po, nung aking kabataan, ang daming nagpa-practice mag-boxing. Pero hindi sila naging perfect. At kahit mag-practice ka ng mag-practice mag-basketball, maaaring hindi mo rin perfect. Pinanood ko kamakailan yung laban yung nakikipaglaban pa si Pacman, mga 1995. Yung mga laban niya noon, bara-bara. Sino po nakakita na? Bara-bara siya, ganun talaga. Oo. Pero nagpa-practice siya. Naging perfect ba? Naging perfect yun. Naging mahusay siya nung may nakakita sa kanya na nag-coach sa kanya. Okay? So, ang pag-uusapan natin dito, hindi lamang practice makes perfect, but properly guided practice makes perfect. Yan. No? Yung tamang practice na merong nagko-coach, nagme-mentor, nagtatama, yun yung humuhusay at gumagaling. Hindi lamang basta natural talent. Ang mga Pilipino, napakaraming mahusay kumanta. Kaya nga ako nagka-doubt kung ako ay Pilipino. Sapagkat para ata akong nawalan noon. No? So, guided and intentional training makes perfect. Yan. Okay ba yan? Okay. Okay, yan. Medyo nagkakasundo tayo. Alam niyo po, God has called someone to, ang Diyos ay tumatawag ng mga tao sa mga posisyon, sa mga offices, position of authority within the church, no, para siya maging spokesperson ng Diyos sa ating buhay. Upang sila rin ay kumilos so that we could be protected, yung God's flock could be protected from attacks against their faith. So, and then these coaches, itong mga leaders na to, sila po yung tumutulong sa atin in order for us to grow in our faith and become mature so that our faith is strong and unwavering in the face of trials. So, what must our attitude be toward those whom God has appointed leaders in the church? That is the question. What must our attitude be toward those whom God has appointed leaders in the church? Should we remain teachable and open to correction from them? So, and what does it mean to submit to their covering over us? How are we to respect the call of God on their lives? So, paano titignan po natin yung mga bagay na yon? Okay. Ako ngayon nag-speaking in tongues kasi English eh. Hindi nakuha yun.
Okay. Ang sabi nun sa Ephesians 3:16, basahin ko lamang po, no? According to riches of His glory, strengthened, I might, through His Spirit in the inner man, Christ may dwell in your heart through faith, that you, being rooted and grounded in love. Verse 19, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with the fullness of God. Sabi ron, that we may be filled with all the fullness of God. No? Yun yung fullness na pinapag-uusapan natin. Hindi lamang ngayon, kundi nung isang linggo pa at sa loob ng 6 na linggo, pag-uusapan natin ano ba yung fullness, ano ba yung pag-uumapaw na yun, paano ba yun na experience, paano ba yung nangyayari, at ano ang mga inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia upang ito ay magkaroon ng katuparan. At ang pamagat nga natin is God gave leaders. No? Hindi ho tayo ang naglalagay ng leaders, hindi ho tao, at hindi rin yung kagustuhan ng tao. Pag nasunod po ay ang kagustuhan ng tao, ang mangyayari po niyan ay chaos. Okay. So, tingnan po natin ang mga binigay ng Diyos na leaders. Sabi na sa Ephesians 4:11-16, apostles, some prophets, evangelists, pastors, and teachers. No? Bagamat ngayon, hindi na natin ginagamit yung terminology apostles and even prophets, no? Wala na yung office na yon, but the gifts, no? Yung gifts na ng Panginoon ay naroon pa rin. At maraming ang tinatawag na apostles pag sila ay patay na. Sa church history, no? Yung halimbawa, yung apostles of faith, sino po yun? Pero tinatawag na lamang siya dahil patay na siya. Apostles of modern mission, si Carey, no? Pero patay na rin siya. Pagka gusto mong matawag na apostle, dapat ikaw ay mamatay. Parang gano'n. Meron ngayon kasi mga tiyan. Ako, meron akong kasamang apostol talaga sa Pilipinas. Naniwala kayo? Kasi apelido niya apostol. Talagang hindi mo maano yun. Siya si pastor, apostol. Pero yung office, yung tapos na ho, yung 12 na rin yung pahabol na si Pablo. Okay, no? So, titignan ho natin. Okay, ito po yung mga church leaders ayon doon. So, apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Titignan natin ho yung mga naging function nila. So, ang apostles, more on the pioneers. Kaya, yung gifts, now, sinasabi ko, gifts na hindi yung office of the apostles. Pagkaiba yung office sa gifts. Yung gifts o yung mga, makikita natin yung mga marka ng apostol, mga sila yung mga nagpapasimula. Yan ay nakikita natin mostly sa mga missionaries. Yung mga tunay na missionaries. No, hindi yung man-made missionaries, hindi yung school-made missionaries, but mga pioneers, no, na missionaries. Parang si A.B. Simpson, tinatawag yan na isa sa mga mission thinker ng kanyang kapanahunan. Hanggang ngayon, nararamdaman yung kanyang mga turo. No? Ang isa sa pinaka-epektibong evangelist, pagka pinag-usapan natin ay yung evangelist na ang target ay yung mga matatalino, no? Yung larangan ay apologetics, ay nasa linya ho ng CNMA, si Rabbi Zacarias. Siya po ay Christian and Missionary Alliance, so yung kanyang roots. No? Okay. So ang apostles ay pioneers mostly sa atin ngayon. Makikita natin yung gifts na yon doon sa mga missionaries, mga church planters, no? mga leaders ng movements, okay?
But we don't call them apostles. Yung pagiging pioneering lang nila, yun yung kinikilala doon. Para hindi maitapat sila doon sa 12 apostles o yung apostles of the Lamb, ay ang body ho ay hindi na po nire-refer sila as apostles para ma-avoid yung confusion. Okay ba yun? So there are two different uses of the term apostles. One is the office of the apostles, the 12, kompleto na yon. And then the gifts. Okay. Yung gifts makikita mo natin doon sa panahon ng Book of Acts, sila James. Si James na kapatid ni Jesus Christ is hindi mo siya, tinawag rin siya apostles, pero hindi siya apostoles na kasama ng 12. Makikita mo natin yan sa Galatians. Galatians chapter 1, si Paul ay nakipagkita kay James. Okay. So, sa bagay, hindi naman mo yun ang ating pag-usapan ngayon. Tingnan mo natin yung prophets protects. Ano yung pinoproteksyonan ng prophets? No, sila po they serve as guardian, sila po yung nagsaserve as gatekeeper. Sa ating kapanahunan, maraming pastor na mayroong prophetic ministry, no? Yung sila yung nananawagan lagi na yung body of Christ ay bumalik sa biblical na pamumuhay. Nariyan mo sila Leonard. Nariyan mo sila Leonard Ravenhill. May nagluluto. Yan. Hello. Yan. Okay na. Sila Leonard Ravenhill, ano po yun? Isa siya sa mga critic nung pagpasok ko ng modernism sa saan yan? Baka sa phone. Patay siya, patay. Yan. Okay na? Okay. So, tayo ngayong panahon na ito, wala na ho tayong prophets na katulad ng Old Testament. Malinaw ho yan. No? Sa New Testament, nakita natin yung si Agabus sa Book of Acts, pero hindi na ho ganong yung mga prophets ngayon, mostly ay apostles, they have prophetic ministry but they are not in the office of the prophets. Hindi ko alam kung yung office of the prophets, yun ho yung sa biblical times, but yung prophetic gifts, yung mga tao na ginagamit upang panumbalikin ang iglesia, ituwid yung iglesia. No? At marami ho yan. Isa ho dyan sa mga boses ngayon, si Piper. No? Kinikilala rin siya as a prophetic ministers, meaning yung mga sobra, mga excess doon sa body of Christ ay ina-address nila. So yan po yung mga ministeryo ng mga yan. Okay. Often they preach on holiness and loyalty to God and compassion for people. So makikita natin yan, maaaring mga pastor, pero yung paano sila mangaral ay prophetic. At ang kanilang laging ginagawa is to protect, at yung ministry nila is doon sa body. So nakuha niyo po? Okay. Ngayon tingnan mo natin yung isa. Yung isa ay evangelist. Ang evangelist, alam natin na ang kanilang ministeryo ay doon sa labas. No? Napakahirap po pagka every week ikaw ay evangelist ang speaker mo. Bakit po? Kasi every week ay mabubulag. Magpapatanggap yun. At maaaring every week ang topic ko ay about salvation. Kasi ganun ho eh.
mga kilala akong evangelist, magtuturo yan about, kunyari, about the Word. Yan. Pero pagkatapos pa rin yun, salvation pa rin. Kahit anong ituro yun, babalik at babalik pa rin patungkol sa evangelism. No? May mga kasama ako, kahit na anong gawin mo, ay laging nag-evangelize. No? Dapat nga, mukha kang mas dapat, doon sila sa field. Isa sa mga nandoon na dapat sa field as evangelist ng Pilipino ay sila Joe Dalito. Kaso nga lang, siya ay bishop na lang, no? Kaya bibihira na lang siya mag-evangelize. Pero yun ang gift niya, evangelist. No? Si Paul Mortis, sino sa inyo nakakilala kay Paul Mortis? Yung tiyuhin ho ni Mortis na artista, evangelista yon, evangelist yon, si Paul Mortis. No? Siya ay nasa 702, meron siya dyan. Siya ay nasa MCF, pero noong lumaki na yung church nila, hindi naman pa pwedeng laging evangelistic message ang marinig ng church. So, iniwan niya yon, at siya ay nag-full-time sa evangelism. Ginagamit siya upang sa frontline proclamation of the gospel. No? So, iba't iba ho yun. Sa larangan naman nga, kanina mabalik tayo doon sa sinasabi ko sa inyo. Halimbawa si Rabbi Zacarias. Si Rabbi ho, ang kanyang ministry at ang kanyang office is evangelist. Pero ginagamit siya doon sa mga klase ng tao na mahirap mong makumbinsi. No? Doon sa mga intellectuals, sa mga hindi naniniwala sa Diyos. So ginagamit si Rabbi doon sa mga Muslim, sa mga Hindu. No? Minsan nagkakaroon sila ng forum sa mga eskwelahan. At siya may gift doon. Ang isa pa ay si Lee, no? Si Lee Strobel. Yan. Si Lee Strobel ay dati po siyang journalist at atheist. Atheist po siya, hindi po siya naniniwala na may Diyos hanggang sa ginamit yung asawa niya. Siya ay umattend ng church para hanapan lamang ng mali yung pinapangaral ng pastor. Si Lee Strobel po yun. At dahil yung journalist yung utak niya, talagang sinusulat niya yung sinasabi ng pastor. Dahil mga Christian, yung mga Christian di nagsusulat, pero siya nagsusulat. Talagang inaano niya, talagang pinupunto-punta niya at inaaral niya yun at hinahanapan niya talaga hanggang sa dumating ang punto na yung hinahanap niyang mali, ang nahanap niya yung katotohanan ng salita ng Diyos. At siya yung ginagamit naman ng Panginoon sa mga atheists, sa mga colleges, yung kanyang libro na A Case of Faith, A Case of Christ, no? Siguro 4 ata yun na books. Yung 2 lang yung nababasa ko pa ron. Na makikita mo yung argumento niya ay argumento na malinaw dahil nanggaling yon sa isang tao na hindi siya lumaki doon sa loob ng simbahan, kundi siya yung hindi mananampalataya na naghanap ng mali doon sa church, kaya siya umaattend at ang natagpuan niya ay katotohanan. Amen? So, yun po yung kanyang ministeryo, no? Si Lee Strobel. So, evangelist siya. Nariyan sila Billy Graham, sila Luis Palau, no? Mga evangelist na ginagamit. Alam niyo po, ako man ay meron akong pagkakamali noon. Akala ko noon, basta ang evangelista, basta yung makatapang lang at minsan may hawak ng tropa. Nung kami ay nagpapasimula sa full-time ministry, may nakita akong isang lalaki na talaga, parang ang tapang talaga, tumatayo yun sa kalsada, tapos may hawak ng tropa, nangangaral. At tinanong ko, saan na ba nakatira? Hindi nga, At minsan minsan nalilipasan pa ng buto. Sabi ko, evangelist Kristiyano to. So, ang ginawa ko namin, hinanapan namin ng bahay, matitirhan, pati yung kakainin niya doon. At dahil meron kami pioneering work, so nala namin. At
laging bumibira at bumobomba. Hanggang sa ma-realize ko, ang lagi lamang lumalabas doon kung paano ka mali yung tao. Paano mo maitatama yung mali? No? Mga kapatid, hindi lahat ng malakas ang boses evangelist. Hello? Ang gift of evangelist is to win souls. Hindi palakasan ng boses. Meron kasi school of evangelism, no? Hindi ibig sabihin ng malakas ang boses mo, evangelist. At yun nga yung sabi sa akin ni B, sino ba yung mga ilan? Tignan mo, ang tagal nating inalagaan yun eh. Biglang nawala. Kasi bombahin mo ng bombahin araw-araw eh. Yung pamandin yung doon sa LNM, yung may pinakamalaking lupa, pinababaybo study na kami, pinagagamit na sa amin yung buong eskwelahan eh. Binomba ng binomba. No? Ibig ko sabihin yung tao kasi, mga kapatid, ganito lang. Habang hindi mo pa nahuhuli yung isda, huwag mong kaliskisan. Nakuha niyo mo? Minsan mo kasi, di ba, yung hindi mo pa yung huli, bakit mo kakaliskisan? Yung gusto natin, maging tama muna ang behavior bago dalhin sa church. Magiging tama yung behavior nyo pagka nagkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, susunod na lamang yon. Ang una muna ay ito. Pero kung ang tinitignan mo lang yung lahat ng labas, kinakaliskisan mo pa, hindi mo pa huli. Hello? Pa lang yun. Lalakas at lalangon. So, hindi mo yun yung evangelist. Ako, nagkamali talaga ako doon eh. Akala ko kasi, sabi ko, pagka malaksan ng loob, evangelist na yun pala, ibang lihis. Pero alam niyo, naitama rin naman eh. Kasi nung panahon na pinagpipray ng Lord, magkaroon nawa siya ng Diyos. Kasi pagka nagkaroon ka ng Diyos, mauunawaan mo, hindi linggo-linggo, kailangan ay salvation. Di ba? Halimbawa, hindi po pwede lagi kang gatas. Hindi po pwede. O kaya hindi na po pwede kaliskisan. Okay. Natatapos na ako sa introduction ko. Pasensya na. Bakit kailangan natin ng evangelist? Sabi yung sa Romans 10:14, papaano silang mananampalataya kung walang mangangaral? Amen? Kailangan may mangaral. Kailangan may makarinig. Yan. Napaka-importante niya. Kaya ko binibigyan din ng din. Ngayon, sa lahat ng office na ito, yung pastor pa rin ang function yan. Kaya, ano yung word ng pastor? No, some to be pastors. Pastor have to shepherd God's flock and His people. Tingnan mo natin yung, yan. So, yung apostles, they govern. No? Sa leadership, makikita natin yan doon sa Acts. No? Yung prophets, they guard, they protect, and then they serve as guard. No? Ang evangelists, they proclaim, and they gather. They gather yung people. Sila yung malakas malakas yung attraction sa mga tao. Pagka may gift of evangelist ka, talagang mostly people, person yung gift, mga evangelist. No? Tapos, yung pastor, they pastors, and they grace. Ano ba yung gracing? Yung gracing is ilagay mo yung sheep doon sa green pasture. That is gracing. No? To put sheep and feed on growing grass. Hindi sa dry grass, hindi sa dead grass. Yan. Hindi sa sardinas. So, pastors are to shepherd God's flock, His people. No? Sabi sa Isaiah 40 verse 11, He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arm and carries them close to His heart. Alam niyo po, talagang pagka-pastor, parang
parang mas malapit yun sa Diyos eh. Yan. Ayon sa Isaiah 40 verse 11. Yan. Di pa ako tapos eh. Ayon sa Isaiah 40 verse 11, mas malapit ang pastor sa Diyos. Sa ginagawa ng Diyos. Bakit to? He tell his flock like a shepherd. Yan. Di ba? Yung ginagawa ng pastor, ganun din ang ginagawa ng Diyos. No? So, pastor may not be dynamic preachers like a evangelists or prophets, but ang desire nila is for their people to grow and mature, no? To be kung ang evangelist, ang focus lang ng evangelist ay manganak ng manganak, magpaanak, yan ang focus niyan eh. Ang pastor, mag-alaga hanggang sa lumaki, hanggang sa pwede ng katayin. Ganon yung pastor, no? Medyo mas mahaba-haba yung pasensya, di ba? Oo, mas mahaba-haba yung pasensya at mas umaangat ang noo. So ganon ho talaga. Ano ngayon ang teacher? No? Ang teacher ay prepares and gird. Ano ho ba yung gird? Di ba yung gird, ito yung tama ho yun, tama. Alam niyo ho yung kaisipan nun, pagiging handa. No? Basahin ko po. Sabi doon sa 1 Peter 1:13, therefore gird up the loins of your mind, be sober and dress your hope. Magkaroon yung gird na yon, yung alam mo, yung solido, yung pagkakaunawa mo. Kung paano yung sinturon hindi maluwag. No? Ang sinisigipan nun ay yung kaisipan. Kasi mahirap pagka maluwag yung kaisipan. Diba? Kasi pagka lumuwag yung kaisipan mo, mahirap yun. So yun yung prime work ng ginigir ng teachers na maging tama. Yan. Kung paano yung pastor na napaka-alaga. Yung teacher naman medyo minsan may pagkaligid. Kasi gusto niya maging correct at tama yung pagkakaunawa ng tao. Kaya dito, makikita mo, no? Bagamat ngayon, ay hindi na natin gano'ng tinatawag apostle prophet, mostly pastors na yung tawag doon, all of them are shepherds. Pero yung giftings, makikita mo yung mga pagkakaiba. No? Yung leader of leaders, makikita mo din natin yan. No? Sabi sa Ephesians 6:14, stand therefore having girded your waist with truth. You girded your waist with truth. Kasi pagka maluwag yan, at oras ng labanan, hindi ka makakalaban eh. Kasi paano ka lalaban yun? Ganito ang itsura mo yun. Kasi hindi na mag-girt eh. Kailangan yan, nakukuha niyo mo? Hindi maluwag. Ganon din yung paghawak mo sa katotohanan. Hindi pa pwede. Totoo ba yun? Ano ba? Hindi. Pag nasa field ka na alam mo, dapat na yung tinatapatan mo. Amen ba ron? Amen. Okay. So, ganon. Tapos na tayo. So, ano yung intent of church leader? Ano ba yung intent ng church leader? No? Okay. Number 1 is to equip the saints. Sabi ron, yun, kailangan pala, dalawang sindo. Equip the saints for the equipping of the saints for the work of ministry. Ang intent, no, yung purpose, bakit ibinigay ng Diyos yung offices na yon, yung mga leaders na yon, is to equip the saints for service. Hinahasa ang mananampalataya. Amen ba ron? Amen. No, ito yung priesthood of all. Paano magkakaroon tayo ng priesthood of all believers kung hindi sila nahahasa sa ministry? In the Old Testament, di ba, yung mga yung mga Levites, chosen yan to do the work of the Lord. Pero ngayon sa New Testament, tayong lahat ay priest. Hello?
Hindi ho hierarchical yan kundi lahat ho tayo nagkakaroon lamang ng iba't ibang function. At ang function nitong mga leaders nito is to equip the saints to do the ministry, to be ready. No? Bakit ka ba nag-e-equip? Kasi merong panawagan ng Diyos. Kasi yung ministeryo na pinagkaloob ng Diyos sa buong iglesia ay pangbuong daigdig. No? Disciple all nation. Preach the word. And this gospel of the kingdom will be preached to all nations. Paano mangyayari yun sa mga kapasturan natin? Hindi. Nangyayari yun at mas nangyayari yun sa bawat isa na gumagawa, bawat isa na nagbibigay, bawat isa na nagbabahagi, bawat isa na nagbibigay ng oras para sa gawain ng Panginoon. Talento, yung talents, yung gifts mo, di ba? At lahat na yun. At paano yung nangyayari? Kailangan mo na equipping. Ngayon, pagka ang body ay well equipped, ano mangyayari? So the church is edified. No? Edified. Pag sinabing edified, ito ay strong church. Hindi lampa-lampa church. Hello? For the edifying of the body. Bakit to? Pagka mas malakas yung church, yung body is stronger, sabi dun sa James 2:17. No? In the same way, faith by itself is not accompanied by action is dead. Ngayon, kung walang lakas, dead nga yun. Hindi ka makakapag-act kung wala kang lakas. Kailangan mo ng strength. At saan mangyayari yun? No? Yun ang work ngayon ng leaders. To equip the saints. No? Kaya nga mayroon tayong school of ministry to equip the saints. To train believers to become leaders. No? And for leaders to lead others. Diba? Ang ano niyan i-disciple ka, diba? So that you may be able to disciple others. At yung others na yun will disciple others also. Yun yung generational transfer. Yun po yung discipleship process. Siya po ay dapat nag-roll over. Dapat siya po ay nagkakaroon ng generational transfer. Ang bawat disciple should disciple others also. Na naipapasa natin ang pananampalataya natin sa iba. Isa ho yan sa dahilan bakit nais natin na yung ating bulletin, na rin yung sermon outline so that you could write ano ba yung blank na ipapamit in the blank. Bakit po? Kasi maaring sa linggo na ito, maaring magkaroon ka ng chance na merong magtanong sa iyo patungkol sa pananampalataya mo. At paano mo masasabi yung pananampalataya mo kung hindi mo naaaral yung salita? Alam niyo po, nung ang Apostol Pablo ay nanangaral doon sa Berea, yung mga taga-Berea, they just take note at pagbalik nila sa bahay, aaralin nila, ito bang sinasabi nitong apostol na ito ay talagang nasusulat? So susuriin nila ngayon. Kung akma at nasusulat, doon sa Biblia. Amen ba ron? No? So yun po yun. No? Bakit to? Kasi ang nais ng Diyos is not to build audience, but to build an army. Ano ang kailangan mo sa labanan? Hindi mo kailangan ng audience sa labanan. Ang kailangan mo paglabanan, army. Hello? Di ba? Amen ba ron? Amen. Wala na. Okay, yan naman natin susunod.
baka nagkikwento lang si Pastor. Acts 20, tingnan mo natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Yan. Those are Paul's farewell to the Ephesian elders. Okay? Sabi rito, verse 27. Okay. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Verse 28. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer. Be shepherd of the church of God which he bought with his own blood. I know that after I leave, si Apostol Pablo, hindi si Pastor Paul to, I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. Nakuha niyo yun? Yes. Ang gagawin nila, pagka nawala na yung punong leader, wala na yung punong, I will draw disciples after me. Nangyayari ho yun. Hindi ho rito siguro. No? Nangyayari ho yun. Ano ang work ng leaders? To unite and enlighten. Pagkakasama ka at iniregalo ka ng Diyos sa iglesia, ang iyong trabaho ay pag-isahin, hindi pagwatakin. Amen. Hello? Amen. Malinaw po yun. Ewan ko lang, di ba? Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Hanggang magkaisa tayo sa pagkakakilala sa anak ng Diyos. Amen. Ang sentro ng pananampalataya natin ay ang Panginoon. Amen. Sapagkat siya ang bumili, siya ang nagbayad, siya ang nagligtas sa atin. Yes, Lord. At yun ang kailangan maging sentro ng pananampalataya, hindi tao. Ayaw ko na yan kasi wala na siya dyan. Hindi naman tao, bakit tayo nagkakaisa kundi si Jesus? Hello? Yun ang katotohanan. Kahit na mawala ito, pastor na ito, may ipapalit ang Diyos. Sapagkat hindi siya ang nagmamayari ng church. Si Jesus ang nagmamayari ng church. Si Jesus din ang nagbibigay ng pastor, ng apostol. Siya ang nagbigay nun eh. Hello? Hindi mo po pwedeng piliin ang sarili mo at sabihin mo, ako ang pinili ng Diyos. And then you will become a ravenous wolf and you take people as your disciples. That is Paul's work. Sorry, but ganun mo yun. Kasi yun ang malinaw dito. Till we all come. Kaya binigay yun eh. At biro mo parang ang basketball, 5 oh. Isang center. Di ba? 5, di ba? Anyway, di ba? Balik na tayo doon. No? Nakuha ko natin, pinalalakas, tapos pinag-iisa, tapos pinaliliwanag. Yan. Hindi ka malalabuan, mga kapatid. No? Maliliwanag ka talaga. Huwag yung tignan yung noo ko. Maliwanag ko talaga. At sinasabi mo natin yung katuruan ng Diyos, pagliliwanagin. Ano? Una, pinalalakas, pinagkakaisa, pinatatakan, di ba? Pinaliliwanag. Yan po yung gawain mo ng mga leaders. Pagkaisahin, hindi hatiin. Amen ba ron? Amen. Nawawala akong maghati sa inyo. So the Bible is the Word of God and contains God's instruction for our lives and the truths we believe as Christians. Okay.
If left to ourselves without any leaders, do you think okay lang tayo? Maaari kasing mag-arise yung false teachers, di ba? Pwede mag-arise yun. Kaya yung nilagay ng Panginoon. No? At mahirap din pagka wala yung prophetic voice. At laging pastor lang. Kasi ang pastor kasi mahilig mag-alaga. Minsan ayaw mamalo. Yung prophet, talagang yun yung talagang matalim yung mata niya, di ba? Yung teacher naman, talagang ang kailangan maging tama yung paniniwala, di ba? Ganun talaga yung kanilang sentro ng ministry. Ngayon, anong mangyayari pagka nagkaroon tayo ng unity and magiging enlightened tayo? Ano mangyayari sa church? Ang mangyayari ay magiging mature. Yan. Hindi na siya kabilang sa immature garden. Ang immature. Diba? Oo. Hindi mo lang mabati. Hindi na atin next week. Pastor, pinag-pray mo ba ako? Ano nga ang prayer request mo? Ang problema yan, pag nagbiglang na-blanco si pastor, hindi niya alam yung pangalan. Kapatid. Tapos pinag-pray ko yung hindi yun yung prayer request niya. Naku, baka magalit pa, Immature. No? Ayoko na muna umaten. Bakit? Naroon si sister. Masama loob ko ron. Bakit? Hindi ako binigyan ng tabi. Ang tataas ng dahilan. Bakit sila? Oh Lord, hallelujah. Pagka nagkaroon ng kaliwanagan, ang mga mananampalataya magiging mature. Dahil alam mo, sino yung dahilan, bakit ka nasa church na yan, sino ang naglagay sa iyo, sino yung naglagay ng leaders. Amen? At dahil alam mo yun, kaya siya ngayon, dahil may pinagdaraanan kami, kaya siya nilagay ito. At kaya ng style of leaders na kailangan dahil yun siguro yung alam ng Panginoon na akma doon sa aming kalalagayan. Ganun yung pananaw ngayon ng isang mature. Amen ba ron? Amen. Ngayon, pagka siyempre medyo handa na yung crowd. Biglang mag-aalis na yun ng tatanggalin naman ng Panginoon yung isa, papalitan naman. Diba? Wala naman hindi naman tayo kingdom na yung ako pastor ngayon, ang susunod na pastor dyan, yung anak ko. At susunod dyan, yung apo ko. Hindi wala ganun. Wala ganun, mga kapatid. Ano ba yan? Family corporation. Hindi po pwede yun. Bakit po? Kasi hindi, bagamat yung mga alagad, mayroon doon magkakapatid, hindi, team pa rin sila Hello? Hindi mo na ipapamana yung office Di ba? Hindi mo na ipapamana yun. Maliban lamang kung gusto mo magkaroon ng sarili mong kaharian, na parang Disneyland yung lahat ng iyong distrito, di ba? Na parang parang papuntang langit lahat ng tutulis. Di ba? To a perfect man, to the measure, kanina ang measurement? To the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya nga full. No? Umaapaw. Built and overflowing. Sino ang pumupuno doon? Si Jesus Christ. Pag naglalakad yung kapatid mo, nakikita mo si Jesus Christ. No? Pagkagalit ka, nakikita mo si Jesus Christ. Gusto mo ipaaka sa krus. Pastor! Parang nga si Jesus Christ. Bakit? Bakit ka galit? Gusto mo ipaaka sa krus. Bakit ganun naman yung attitude natin, mga kapatid? Huwag na mo tayo ganun. Huwag na mo tayo maging immature. Hello? Pwede mo ba yun? Kasi sapagkat yun po yung parte ko Yun mo yung panaw
sa akin yung mga tao ro. Bakit? Bakit sinasabi mo? Kasi ang niluluto nila yung bawal sa akin. Mahilig sila sa munggo. Ay, di ba nila meron akong arthritis? Pati ba naman yun, hanapan mo pa na yun ang dahilan para maghiwalay sa iyo sa Diyos? Hindi eh. Maging mature mo tayo. Amen? Ang sabi ko sa Hebrews chapter 6 verse 1, basahin ko po Hebrews 6:1. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity. No? Live and go on to maturity. Kung hindi mo nais iwanan ang nakaraan, hindi ka makakapunta sa iyong hinaharap. Dapat iwanan mo yung nakaraan, bitawan mo yung hinahawakan mo para makuha mo yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Let us live, sabi ron, and go on to maturity. Amen ba? Sabi ron, you need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Pagka ikaw raw ay mature na, you have discernment. Alam mo na yung kaibahan ng tama sa mali. Yung bata, hindi minsan alam niya yung tama sa mali. Yung bata, matutuwa ka pagka yung bata 1 taon, siguro pag meron siyang hawak na tsokolate, ginano niya sa mukha niya, matutuwa ka, oh, cute. Pero pagka yan ay 10 taon na ginagawa pa rin niya, hindi na yan cute. Cute na yun. Hello? So, mag-mature mo. Amen mo pa rin. Yun mo ang kailangan mo natin. Mag-mature mo tayo. No? Yung fullness, ang sukatan mo dito ng maturity ay si Jesus Christ. No? Ano ang measurement natin? Si Jesus Christ. No? The measure of the stature of Jesus Christ. Kung si Jesus ay nasa kalalagayan mo, ano ang kanyang kilos? Ano ang kanyang galaw? Hindi yung, kasi sinabi ni pastor na ito, ganito yun eh. Hindi. Ano ang sinasabi ni Jesus? Sinabi kasi ni sister, ganito eh. Hindi. Babalik ka. Ano sinasabi ni Jesus? Ito kasi nararamdaman ko, pastor. Hindi. Babalik ka. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Yun yung mature. Amen? Pipip, baka nakakasagasa. Ngayon, ano yung mature church? No? The mature church, no? Is stable. No? Ang mature church ay stable. Diba? Ano sabi ron? We will no longer be infants, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Ano pa raw? Growing. Ano ba yung tossed to and fro? Uso ngayon yung uso ngayon ng pastor, uso ngayon yung nagrarak-rakan tayo, magrarak-rakan tayo. Ano bang uso ngayon? Uso ngayon para inka, may magpastor ka, magpalagay ka ng hikaw, kung ang mo. Tapos pagka may dumating na speaker, ayaw naman yun, pastor, hindi, mali pala, tanggalin naman natin. Kung ano yung, hindi po pwede yung gano'n. No? Ang aim mo ngayon, si Jesus Christ, hindi ka ngayon, pupunta ka sa kaliwa, pupunta ka sa kanan, sakang, gano'n. Hindi po pwede yun. Those to and fro. Maraming sakang na Kristiyano di ba? Gano'n. Hindi ho tayo gano'n. Pagka tayo ay mature na. Alam natin yung lakad natin ay diretso sa Panginoon. Amen ba ron? No? Hindi ka ngayon nadadala ng iba't ibang doktrina, di ba? Pero pangano ko, pagka mayroon kang problema, baka mag-demonito ka to sa diyan. Talaga kakaiba-iba talaga eh. No? Bago ka pumasok, baka mayroon kang sumuka ka muna. Mga ganong klase. Mga kapatid, bilang mature Christian,
ka ngayon masusway, alam mo yung katotohanan, alam mo yung salita ng Diyos, at alam mo kung sino ang pinaniniwalaan mo, at ang dahilan bakit ka tinanggap ng Panginoon dahil sa laki ng pagmamahal niya sa iyo, kaya ka nakapunta doon dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil binayaran ni Jesus yung lugar mo para doon sa langit. Walang sino man ang nagbayad maliban sa Panginoong Jesus. Walang organisasyon, walang lugar, walang pangalan sa silong ng langit. No? Wala hong mga witnesses at mga incomplete. Wala akong ganun. Si Jesus Christ lamang. Amen. Hindi ho tayong naligtas dahil nagpamembro kayo ng Tagalog Fellowship. Walang Tagalog Fellowship na napako sa krus. Hello? Hindi ho yung church ang nagliligtas. Si Jesus ang nagliligtas. Oh. Naunawaan mo ba natin yun? Kasi pagka nakita mo ang kaya nga yung iba, lipatan. Akala mo, isa lang naman ang katawan ng Panginoon. Isa lang naman ang napako sa krus. Amen ba ro? No? Magiging stable tayo, hindi ho tayo. Ano pa? Pagka stable ka, growing ka. Bakit inuna yung stable? Alam niyo ho kasi, parang halaman yan eh. Pag yan ay palipat ka, bubunutin mo ngayon. Hindi pala, makapatay pala talaga. Pag binunot mo yan, itatanim mo uli, tapos tatanim mo uli, tapos itatanim mo uli. Hindi stable yun. Mamahaling mamatay. Di ba? Kaya kailangan mo na maging stable. Pagka stable ka na, then you will grow. Amen ba ron? Then you will grow. No? Growing, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head. Biro nyo? Yung growth pa rin natin, nakatuong pa rin kay Jesus Christ. Si Jesus Christ pa rin. Nakakuha ba natin? Huh? In the mature church, tingnan mo natin ito muli. In the mature church, sa mature church, ano makikita mo natin? In the mature church, everyone participates. In the mature church, everyone participates. Lahat ay kabilang. Lahat kasama. Lahat kumikilos. Lahat merong kanya-kanya kasi tayong gifts. Amen? Merong iba ang gifts nila pang front line. Yan, no? Merong iba pang back up. Merong iba pang back out. Merong iba siguro, iba-iba yung gifts natin eh. Merong iba na hindi nakikita, yung mga intercessors, di ba? Iba't iba yung gifts, pero lahat ay nagpa-participate. Alam niyo kung kailan yung mas lalong nakikita sa small group. Di ba? Kasi sa small group, makakapagsalita ka, makakapag-share ka, maririnig ka at makakapagsalita ka. Yun ang hindi pwede ngayon sa ganitong di ba? Ang hirap naman kung bawat isa sa atin at abutin tayo ng magdamag. Okay. Everyone participates, the whole body join and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part, every part does its share. No? Sabi ni Howard Hendricks, maximum learning is always the result of maximum involvement. Maximum learning is always the result of maximum involvement. Mas natututo ka kung meron kang involvement. Di ba? Halimbawa, sa classroom dati, di ba mas nauunawaan mo pag naisusulat mo yung mga punto na sinasabi ng teacher? Kasi pag pwede mong balikan,
at naaalala mo. A mature church has everyone humbly performing their tasks in love and selflessness. So yung Holy Spirit po nagbibigay sa atin ng mga gifts sa bawat isa. Magkakaiba ho yun, hindi ho pare-parehas. Dahil nga ho katawan tayo, hindi naman pa pwede ang katawan lahat ilong at sabwa nun. O hindi naman pa pwede ang katawan lahat ay tenga. Naku, anong mangyayari, no? Iba't ibang parte, iba't ibang kilos, iba't ibang galaw, iba't ibang function. A living church is an active church. Everyone participates. Amen ba? No? Meron dapat kabahagi ang bawat isa. Yung leaders, ano ba yung leaders? No? Leaders provide guidance. No? Yung leaders ang work ng leaders is shepherding to help mature in our faith. Hindi ho naman pa pwedeng ang leader ang mumuya ng damo para sa kanya mga tupa. Nakukuha niyo yun? Hindi po pwede yung leaders ang mumuya ng ikaw ito pa kung imuyain ko yung tapos ilalabas niya, tapos igagano. Hindi yun. Hindi yun ganun eh. Ang leaders igagay lang, ito yung taong dapat mong kainin. Huwag yung dahil nakakalason. Ganun ho yun, di ba? Meron siyang pangawil, ginagano, pagka medyo naliligaw na, kinakawil dito, di ba? Ang ginagawain mo ng leaders is to guide. Mga kapatid, there is direct connection ng learning at doing. Learning, participating, and doing. Learning, participating, and doing. Meron hong correlation yon sa ating growth. Amen. So God gave the church leaders not for them to do the ministry alone, but for them to equip the body to do the ministry. Yan po ang malinaw. God gave leaders to equip the body. So mga kapatid, ang tanong lamang ho ay nasaan ho tayo doon sa lakbay ng ating pananampalataya? At narito kami para bumabay. At yung purpose, bakit tayo rin ay small groups? Kasi nandoon yung extension at nandoon yung practice. Yung one another, di ba? Yung praying for one another, sharing, nandoon. Kasi doon mas makikilala mo, mas maririnig mo, makakapag-share ka at mababahagi yung katotohanan. Amen. So I encourage you to really participate sa small groups. After the benediction mamaya, we will have small groups. Yung small group materials ay ibibigay ng ushers, nasa usher table po yun. Pag mag-group lang mo kayo, and then yung usher po ang magbibigay noong. At huwag po kayong mag-alala, yan po ay taglish na. Yan. Ito po ay yung build and overflowing part. God